Hey, kumusta kayo? Ngayon, may kwento ako sa inyo, isang epic adventure talaga. Tungkol to sa isa sa mga pinakasikat na bayani sa kasaysayan. Walang iba kundi si Haring David. Alam nyo ba, yung kwento niya grabe. Mula sa pagiging isang simpleng pastol, naging isang maalamat na hari. Talagang puno ng tapang, pananampalataya at syempre, mga dambuhalang labanan. So, heto ang tanong. Paano ka nga ba bubuo ng isang bagong-bagong kaharian mula sa wala? Yan yung dambuhalang challenge na hinarap ni David, di ba? Isipin mo, kailangan niyang pag-isahin ang isang buong bansa from scratch. Tara, alamin natin kung paano niya to ginawa. Okay, so ano bang unang-unang kailangan ng isang bagong hari? Siyempre, kailangan niya ng isang capital city. Kumbaga, isang headquarters para mapag-isa niya ang lahat ng tao at para makapamuno siya ng maayos. At ang target ni David, isang lugar na tinatawag na Jebus. Isipin niyo to, isang super tibay na fortress na nasa tuktok ng burol na papaligiran ng matataas na pader. Perfect yung location niya, nasa gitna mismo ng bansa. Pero may isang malaking problema. Ang sabi-sabi, imposibleng mapapasok ang lugar na to. Pero si David, hindi siya basta-basta sumusuko. Mayroon siyang napakagandang plano. Step 1, pinalibutan niya yung buong kuta. Step 2, pinasugod niya yung pinakamagagaling niyang sundalo sa pangunguna ng commander niyang si Joab at boom! Nakuha nila yung lungsod. At ang galing ng Step 3, ginawa niyang Jerusalem ang bagong kapital ng kaharian niya. Ang galing, di ba? Siyempre, yung balita tungkol sa tagumpay ni David sa Jerusalem, kumalat yan na parang apoy. At dahil dyan, may mga kinabahan, yung mga dati niyang kalaban, yung mga Filisteo. Naisip nila, uy, lumalakas tong si David. Kaya anong ginawa nila? Naghanda sila para sa isang malaking gyera. So, heto na, battle time. Sa isang panig, nandyan ang hukbo ni David. Bago pa lang pero puno ng tiwala sa Diyos. Sa kabilang panig, yung mga Filisteo. Isang dambuhala at super lakas na army na talagang isang malaking banta sa bagong kaharian ni David. Okay, so sa unang round ng laban, anong ginawa ni David? Nagtanong muna siya sa Diyos, humingi siya ng plano, at nanalo sila! Isang malaking panalo. Akala mo, tapos na no? Pero hindi. Bumalik yung mga Pilisteo at this time, mas marami pa sila at mas galit. At dito, naging super interesting yung kwento. Yung plano ng Diyos this time, kakaiba. Ang sabi, huwag kayong aatake agad. Sa halip, maghintay daw silang isang very specific na signal, yung tunog ng pagaspas sa tuktok ng mga puno ng mulberry. Weird, di ba? Parang secret code. At dahil sinunod ni David yung kakaibang plano na yon, ano sa tingin nyo ang nangyari? Panalo na naman sila, dalawang sunod-sunod na dambuhalang tagumpay. Dito talaga natin makikita na yung tunay na lakas ni David hindi lang galing sa mga sundalo niya, kundi sa tiwala at pagsunod niya sa Diyos. Okay, so panalo na sa gyera, secure na yung capital, anong susunod? Ngayon, may isa pang super importanteng misyon si David. Kailangan niyang dalhin yung pinakasagradong bagay sa buong Israel, yung kaban ng tipan ng Diyos, sa bago niyang capital city, ang Jerusalem. Pero hindi to naging walk in the park. Actually, yung kwento ng paglipat ng kaban may part 1 at part 2. Sa unang attempt kasi, nagkamali sila. Malaking pagkakamali. Kaya kinailangan muna silang huminto, mag-isip, at matuto bago sila nagtagumpay sa pangalawang subok. So, yung unang attempt, grabe yung celebration. Parang isang malaking fiesta. Lahat nagsasayawan, kumakanta, sobrang saya. Pero sa gitna ng lahat ng kasiyahan, may isang super importanteng rule silang nakalimutan. So, yung kaban, sinakay nila sa isang kariton na hinihila ng baka. Tapos biglang natisod yung mga baka. Isang lalaki, si Uza, sa kagustuhang tumulong hinawakan niya yung kaban para hindi matumba. Pero sa isang iglap lang, namatay siya. Sobrang nakakagulat at nakakatakot yung nangyari para kay David. Doon nila na-realize yung pagkakamali nila. May tamang paraan pala ng pagdala sa kaban. Ang maling paraan, isakay sa kariton. Ang tamang paraan, kailangan itong pasanin sa balikat gamit yung mga special na pole at tanging mga specific na pari lang, yung mga Kohathites ang pwedeng gumawa nun. So, lumumapas ang 3 buwan. Panahon to para mag-aral at matuto si David. Ngayon, handa na siyang sumubok ulit. Pero this time, sisiguraduhin niya na lahat
ay susundin sa tamang paraan. At sa pangalawang attempt, kitang-kita mo yung pagkakaiba. Sinunod na nila ang lahat ng rules. Puno ng respeto at pag-iingat, may ingat na ipinasa ng mga pari yung kaban sa mga balikat nila. Nagmarcha sila ng dahan-dahan, solemne, ibang-iba sa unang fiesta. At si David? Nung nagtagumpay na sila, sa sobrang tuwa niya, di niya napigilan. Hinubad niya yung mamahalin niyang damit panghari, nagsuot lang siya ng simpleng damit at sumayaw siya ng buong-buong lakas. Para siyang nagsasabi na, sa harap ng Diyos, pare-pareho lang tayo. Ngayon, para malinaw lang, yung pagsayaw ni David, iba yun ha, yun ay isang paraan ng pagsamba, isang act of worship and joy para sa Diyos. Medyo iba sa pagsasayaw na madalas nating nakikita ngayon na para sa entertainment o kasiyahan lang. Yung kay David, para talaga sa Diyos. At habang papalapit na sila sa mga gates ng Jerusalem, isipin niyo yung eksena. Kumakanta sila ng isang napakalakas na awit ng tagumpay. Sinasabi nila, itaas niyo ang inyong mga ulo o mga tarangkahan para pumasok ang hari ng kaluwalhatian. At sino daw yung hari na yon? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan. So sa wakas, nandito na sa Jerusalem yung kaban ng tipan. Ngayon, masasabi nating kompleto na talaga at matatag na ang kaharian ni David. Ito na yung sentro ng lahat, ng gobyerno at ng pagsamba nila. Tapos isang araw, habang nasa magandang niyang palasyo si David, bigla siyang napaisip. Teka, sabi niya, ako nakatira sa isang magandang bahay, pero yung kaban ng Diyos nasa isang tolda lang. At doon nagsimula ang isang bago at malaking pangarap para sa kanya, ang magtayo ng isang napakagandang templo para sa Diyos. Pero may ibang plano pala ang Diyos. Sinabi niya kay David, hindi ikaw ang magtatayo ng bahay ko kasi isa kang mandirigma. Pero kahit sinabing hindi, may kasama namang mas malaki pang pangako ang Diyos. Sinabi niya, ang anak mo isang taong mapayapa, siya ang magtatayo nito. At ang ganda ng naging reaksyon ni David. Imbes na magtampo o malungkot, anong ginawa niya? Buong puso niyang tinanggap yung plano ng Diyos. Sa katunayan, ginamit niya ang nalalabing taon ng buhay niya para mag-ipon ng lahat-lahat ng materyales para handa na ang lahat para sa anak niya. So, naging matatag at matagumpay ang kaharian ni David. Pero yung pinakamalaki niyang pangarap na magtayo ng templo, hindi pala para sa kanya. So, ang tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Sino kaya itong anak na pinili para sa napakalaking misyon na to? Ano sa tingin nyo? Yan ang aabangan natin.